Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, kapareho mo rin ng lugar ang ibang nanonood dito at baka sa simpleng pag-comment mo ay may makakilala sa kabutihang minsang mo ring itinanim sa buhay ng iba. Sa dulo ng Barangay Maligaya, sa kalsadang madalas bahain kapag tag-ulan at maalikabok naman kapag tag-init, naroon ang isang maliit na bahay na yari sa lumang kahoy, tagpi-tagping yero at bintanang laging may nakasabit na kortinang kupas na kulay asul. Dito nakatira si Aling Corazon Luwalhati, 72 taong gulang, payat, maputi na ang halos lahat ng buhok, ngunit may mga matang hindi pa rin nauubusan ng lambing. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, ang laman ng kanyang aparador ay 3 bestidang paulit-ulit niyang sinusuot, isang pares ng tsinelas na ilang beses nang tinahi ng alambre at isang lumang sweater na bigay pa ng anak niya noong binata pa ito. Pero kahit ganun ang buhay ni Aling Corazon, bihira siyang makita ng mga kapitbahay na nakasimangot. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, makikita na siyang nagwawalis sa harap ng bahay. Mabagal na ang kilos niya dahil sa rayuma pero pursigido pa in. Kapag may dumaraang bata na walang baon, tatawagin niya ito. "Oh, Blessy, sandali," sabi niya minsan sa batang kapitbahay na si Blessy Mayuga, isang 12 taong gulang na palaging bitbit ang lumang bag na halos mapunit na ang tahi. "Ano po yun, Lola Corazon?" tanong ni Blessy. Iniabot ni Aling Corazon ng isang pirasong suman na binalot sa dahon ng saging. "Dalhin mo ito, huwag kang papasok na walang laman ng tan. Mahirap makinig sa teacher kapag kumakalamang sikmura." Napayuko si Blessy. "Pero sa inyo na lang po ito, baka wala na po kayong almusal," ngumiti ang matanda. "May kape pa ako roon, sapat na iyon sa matanda. Ikaw, nag-aaral ka pa, mas kailangan mo ng lakas." Ganun si Aling Corazon, kapos pero hindi marunong, kulang pero hindi marunong magkait. Kaya kahit ang bahay niya ang pinakaluma sa kanilang eskinita, madalas itong puntahan ng mga batang walang mapupuntahan pagkatapos ng klase. Minsan, pinapaupo niya sila sa papag, kinukwentuhan tungkol sa kabutihang hindi dapat ibinibilang at tinuturuang magbasa gamit ang lumang dyaryo. "Lola Corazon," sabi minsan ng batang si Nico, "bakit po kayo mabait kahit mahirap kayo?" Saglit na napatingin ng matanda sa malayo. Sa likod ng kanyang ngiti, may lungkot na matagal nang nakatira. "Kasi anak," sagot niya, "kapag mahirap ka na, alam mo kung gaano kasakit ang walang tumutulong. Kaya kung may konti kang maiaabot, kahit kapirasong tinapay lang, malaking bagay na iyon sa taong gutom." Maraming taon na ang nakalipas mula nang mag-isa niyang binuhat ang buhay. Dati siyang labandera sa 3 bahay sa kabilang bayan. Sa gabi naman, gumagawa siya ng puto, kutsinta at suman para ibenta sa palengke kinabukasan. Halos hindi siya natutulog noon, lalo na noong maliit pa ang anak niyang si Severino. Ang asawa niyang si Felimon Luwalhati ay dating mekaniko pero mahina sa tukso. Nang malugi ang talyer na pinapasukan nito, nagsimula itong uminom. Noong una, umuwi pa ito kahit madaling araw. Pero dumating ang panahong hindi na ito umuwi ng ilang araw hanggang sa tuluyan na itong nawala dala ang konting ipon nilang mag-asawa. Naiwan si Corazon noon na may 5 taong gulang na anak, isang bahay na nakasangla at pusong gustong-gusto nang sumuko. "Nay, nasan po si tatay?" tanong noon ng maliit na si Severino habang hawak ang laruang kotse dawa sa lata. Hindi alam ni Corazon kung paano sasagutin ng anak. Nilunok niya ang sakit at hinaplos ang buhok nito. "Naglakad muna siya ng malayo, anak," mahinang sabi niya. "Pero nandito si nanay, hindi kita iiwan." Mula noon, ang pangakong iyon ang naging dahilan para bumangon siya araw-araw kahit nilalagnat, kahit namamaga ang kamay sa kakalaba, kahit minsan ay tubig lang ang iniinom niya para may kanin ng anak. Lumaki si Severino na nakikita ang lahat. Nakikita niya ang bitak sa palad ng ina, nakikita niya ang pagtago nito sa kusina kapag umiiyak, nakikita niya ang pagngiti nito sa kanya kahit halatang pagod na pagod na. Isang umagang maulan, habang naghihintay sila ng jeep sa gilid ng kalsada,
basang-basa ang laylayan ng palda ni Corazon. Si Severino, na noon ay nasa elementary pa lang din, ay nakayakap sa kanyang bag. "Nay," sabi ng bata, nanginginig sa lamig, "pag mayaman na ako, bibilhan kita ng kotse." Natawa ng mahina si Corazon. "Kotse? Aba, ang laki naman ng pangarap mo. Seryoso po ako. Hindi na kayo maglalakad ng malayo, hindi na kayo mababasa sa ulan. Kapag may pupuntahan kayo, ako ang magmamaneho." Tumingin si Corazon sa anak. Sa mga matang iyon ng bata, nakita niya ang pangakong walang bahid ng yabang. Pangako iyon ng batang nasakpan sa hirap ng ina. "Huwag mo munang isiping iyon," sabi niya. "Mag-aral kami na. Ang gusto ko lang, lumaki kang mabuti. Kahit wala tayong kotse, basta hindi ka marunong manakit ng kapwa, sapat na iyon sa akin." Pero hindi iyon nakalimutan ni Severino. Sa paglipas ng panahon, lalong naging matalino ang anak niya. Palaging honor student. Minsan ay wala itong baon pero hindi uma-absent. Kapag gabi, tinutulungan nitong magbalot ng kakanin ng ina. "Nay, ako na po rito," sabi ni Severino habang inaabot ang dahon ng saging. "Magpahinga ka na, may pasok ka pa bukas. Ayoko po kayong mag-isa." Doon lalo tumatatag ang loob ni Corazon. Kahit iniwan siya ng asawa, kahit minamaliit siya ng ibang tao, may isang batang dahilan para manatili siyang matibay. Ngunit hindi lahat ng sakripisyo ay walang kapalit sa katawan. Unti-unting nanghihina ang tuhod ni Corazon. Sumakit ang likod niya, namaga ang mga daliri, pero hindi niya ininda. Ang mahalaga, nakapagtapos ng high school si Severino at nakakuha ng scholarship sa Maynila. Noong araw ng pag-alis ng anak, nakatayo si Corazon sa terminal. Hawak ang maliit na supot ng pandesal at nilagang itlog na babaunin nito. "Nay, babalik po ako," sabi ni Severino habang pinipigilang umiyak. "Pangako, babalikan ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan." Ngumiti si Corazon pero naningilid ang luha. "Alam ko anak, pero kahit gaano kalayo ang marating mo, huwag mong kakalimutan kung paano maging tao." Yumakap si Severino ng mahigpit. "Kayo po ang dahilan kung bakit gusto kong umangat." Umalis ang bus at naiwan si Corazon sa terminal na kumakaway hanggang mawala sa paningin ang sasakyan. Doon nagsimula ang mahabang taon ng paghihintay. Noong una, madalas ang sulat ni Severino. Ikinukwento nito ang hirap sa Maynila, ang trabaho sa umaga, klase sa gabi, at mga panahong muntik na itong sumuko. Sinasagot naman ni Corazon ang bawat sulat. Kahit naninginig ang kamay, kahit minsan ay hindi na niya alam kung may sapat pa ba siyang pambili ng selyo. "Anak," sulat niya minsan, "huwag kang mag-alala sa akin. Kumakain ako ng maayos. Marami akong kapitbahay dito. Basta ikaw, alagaan mo ang sarili mo." Hindi niya sinabi sa anak na minsan ay asin lang ang ulam niya. Hindi niya sinabi na tumigil na siya sa paglalaba dahil hindi na kaya ng likod niya. Hindi niya sinabi na may mga gabing kinakausap niya ang lumang litrato ni Severino dahil sobrang lungkot ng bahay. Sa barangay, may ilang taong naging sandalan niya. Nariyan si Mang Dario Pagsanjan, dating jeepney driver na napilitang tumigil sa pamamasada dahil lumabo na ang mata. Palagi itong dumadaan sa bahay ni Corazon para tingnan kung may kailangan ng matanda. "Cora," tawag ni Mang Dario isang hapon, dala ang isang supot ng kamote. "May nilaga si Mrs. Sobra raw, kunin mo na ito." "Ay, Dario, nakakahiya naman." "Anong nakakahiya? Noong buhay pa ang panganay ko, ikaw ang nagpapakain sa kanya kapag wala kaming bigas. Bayad na ito sa utang na loob." Nariyan din si Tia Fermina Bolanos, ang kapitbahay na mahilig makialang sa buhay ng iba pero unang dumarating kapag may nangangailangan. "Corazon, narinig kong inuubo ka kagabi," sabi nito habang sumisilip sa bintana. "Huwag kang matigas ang ulo, pinaglaga kita ng luya." "Ay Fermina, akala ko ba chismis lang ang dala mo araw-araw?" "Aba, may luya rin ako."
Sagot nito sabay tawa, at nariyan si Crispulo Narvaez, barangay tanod na minsang napahamak sa bisyo noong kabataan, ngunit binigyan ni Corazon ng pagkakataon magbago. Kapag gabi, sinisigurado niyang nadadaanan ang bahay ng matanda sa kanyang ronda. "Lola Cora, nakakandado na po ba ang pinto ninyo?" "Oo, Pulo, salamat. Huwag po kayong mahihiyang tumawag kung may marinig kayong kakaiba." Sa kabila ng mga taong iyon, may mga araw pa ring ramdam ni Corazon ang bigat ng pag-iisa. Lalo na kapag Pasko. Lalo na kapag may graduation sa paaralan at nakikita niya ang mga nanay na nakayakap ang kanilang anak. Lalo na kapag may dumaraang sasakyan sa kalsada at naaalala niya ang batang Severino na nangangakong bibilhan siya ng kotse. Lumipas ang mga taon. Ang mga sulat ni Severino ay naging bihira. Minsan may tawag, ngunit mabilis lang. Palaging abala. Palaging may meeting. Palaging may biyahe. Hindi nagalit si Corazon. Sinasabi niya sa sarili na normal lang iyon. Lumalaki ang mundo ng anak niya habang siya ay nananatili sa maliit na bahay sa dulo ng kalsada. Isang umaga, pumunta si Corazon sa palengke upang bumili ng gulay at gamot sa rayuma. Sumakay siya sa lumang tricycle na halos kumakalampag na ang makina. Maingat siyang umupo. Hawak ang bayong sa kanlungan. "Dahan-dahan lang, Hijo." Pakiusap niya sa driver. "Masakit ang tuhod ko." "Opo, Nay," sagot ng driver, pero halatang nagmamadali. Sa kanto malapit sa palengke, biglang may asong tumawid. Napabigla ang driver. Umuga ang tricycle at tumama ang tuhod ni Corazon sa bakal na giid. Napasigaw siya sa sakit. "Ay, Diyos ko!" Huminto ang tricycle. Naglapitan ng mga tao. Si Mang Dario na nagkataong nasa palengke ang unang tumakbo sa kanya. "Cora, anong nangyari?" "Nabigla lang ako," sabi niya. Pilit na ngumiti kahit namumutla. "Masakit lang ang tuhod." Pero mula noon, lalong lumaya ang kanyang rayuma. Naging takot siyang bumiyahe. Kahit simpleng punta sa bayan, pinag-iisipan niya ng ilang beses. Minsan, tinitiis na lang niya ang sakit kaysa sumakay sa pampasaherong siksikan at mabilis magpatakbo. "Lola," sabi ni Blessy isang hapon habang tinutulungan siyang magdilig ng halaman, "dapat may sasakyan kayo para hindi na kayo nahihirapan." Napangiti ng malungkot si Corazon. Nung bata pa si Severino, iyan din ang sabi niya. "Asa na po ba si Kuya Severino ngayon?" Saglit na natahimik ang matanda. Hinaplos niya ang dahon ng gumamela na tila ba naroon ang sagot. "Nasa malayo," sabi niya. "Nangangarap pa rin siguro." "Hindi po ba siya umuuwi?" "Uuwi rin iyon," sagot ni Corazon. Pero sa loob niya, may munting sakit na matagal nang itinatago. Baka naghahanap lang ng tamang panahon. Kinagabihan, umupo si Corazon sa tabi ng bintana. Sa maliit na mesa ay naroon ang lumang litrato ni Severino noong graduation nito ng high school. Nakangiti ito, hawak ang medalya, habang si Corazon ay nasa tabi niya. Payat, ngunit proud na proud. Kinuha niya ang litrato at maingat na pinunasan ng alikabok. "Severino," bulong niya, "hindi ko kailangan ng malaking bahay. Hindi ko kailangan ng mamahaling gamit. Ang gusto ko lang, malaman mabuti ka pa rin. Sana kahit saan ka naroon, hindi ka natutong mangmata ng katulad nating minsang walang-wala." Sa labas, dumaan si Pulo sa kanyang ronda. Narinig niya ang mahinang ubo ng matanda kaya kumatok siya. "Lola Cora, ayos lang po kayo?" "Oo anak, nagpapahinga lang." "May kailangan po ba kayo?" Wala sanang sasabihin si Corazon, pero tumingin siya sa kanyang namamagang tuhod. "Kung may oras ka bukas, pakisabi kay Mang Dario na baka pwede niya akong samahan sa bayan. Bibili lang ako ng gamot." "Opo, ako na rin po ang sasama kung kailangan." "Salamat, Pulo." Pagkasara ng bintana, muling tumingin si Corazon sa litrato ng anak. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang simpleng pangangailangan niyang makabiyahe ng maayos ang magdadala sa kanya sa isang lugar na puno ng makikintab na sasakyan, malalamig na showroom at mga taong mabilis humusga sa itsura.
Pero sa gabing iyon, wala pa siyang alam sa darating na pangmamaliit. Wala pa siyang alam sa mga salitang dudurugin ng kanyang puso. Ang alam lang niya, masakit ang puhod niya, pagod na ang katawan niya, at kahit matagal nang malayo ang anak, patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw, ang pangakong binitiwan ng batang Severino sa ilalim ng ulan ay makakahanap ng daan pabalik sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa simpleng pagbabahagi ng lugar at oras, parang nagiging magkasama tayong lahat habang sinusundan ang buhay ng isang ina na matagal nang naghihintay at isang anak na akala ng mundo ay nakalimot na sa pinanggalingan. Kinabukasan, matapos ang gabing tahimik na kinausap ni Aling Corazon ang lumang litrato ng kanyang anak, mabigat pa rin ang kanyang tuhod. Maaga siyang nagising, hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi sanay na ang isip niya na gumising bago pa man tumilaw kang manok. Ang bahay niya ay malamig pa, may kaunting hamog sa bintana, at sa maliit na kalan ay pinakuluan niya ang natitirang kape mula kahapon. Dahan-dahan siyang umupo sa papag, hawak ang tuhod na namamaga. Mula noong mauntog ito sa bakal ng tricycle noong nagpunta siya sa palengke, hindi na nawala ang kirot. May mga sandaling parang may karayom na tumutusok sa loob ng buto niya. Pero gaya ng dati, hindi niya gustong maging pabigat sa iba. Naku, Corazon, bulong niya sa sarili. Matanda ka na talaga. Dati-rati, kaya mong maglakad ng 2 palanggana ng labada nang walang reklamo. Tumingin siya sa pader kung saan nakasabit ang lumang litrato ni Severino. Nakangiti ito, hawak ang medalya habang si Corazon ay nasa tabi niya. Payat, ngungit proud na proud. Kinuha niya ang litrato at maingat na pinunasan ng alikabok. Severino, bulong niya, hindi ko kailangan ng malaking bahay. Hindi ko kailangan ng mamahaling gamit. Ang gusto ko lang, malaman mabuti ka pa rin. Sana kahit saan ka naroon, hindi ka natutong mangmata ng katulad nating minsang walang-wala. Hindi niya alam na sa parehong umaga, daan-daang kilometro ang layo mula sa kanilang barangay, may isang lalaking nakaupo sa pinakamataas na palapag ng isang gusaling salamin sa Bonifacio Global City, tahimik na nakatingin sa lumang kahong-kahoy na matagal niyang hindi nabubuksan. Ang lalaking iyon ay si Severino Luwalhati. Hindi na siya ang batang nakapaak na naghihintay ng jeep sa ulan. Hindi na siya ang batang nagbabalot ng suman sa tabi ng nanay niya. Sa edad na 42, kilala na siya sa mundo ng negosyo bilang tagapagtatag at chairman ng Luwalhati Mobility Group, isang kumpanyang gumagawa ng electric buses, delivery vans at mga modernong sasakyan na ginagamit na sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas at maging sa ilang bansa sa Asia. Sa labas, may sariling elevator ang opisina niya. May mga empleyadong nyumuyuko kapag dumaraan siya. May mga investor na naghihintay ng tawag niya. May mga kontratang milyon-milyon ang halaga na pinipirmahan niya nang halos hindi na nanginginig ang kamay. Ngunit sa loob ng kanyang opisina, sa likod ng makintab na mesa at mamahaling upuan, may isang lalaking hindi matahimik. Nasa harap niya ang lumang kahon na dala pa niya mula sa unang inuupahang kwarto sa Maynila. Sa loob nito ay mga sulat ng kanyang ina, ilang resibo ng tuition na binayaran ni Aling Corazon sa pamamagitan ng paglalaba, isang lumang medalya at isang maliit na laruang kotse na gawa sa lata. Hinawakan ni Severino ang laruang kotse. Kupas na ang kulay nito, may kalawang na ang gilid, pero noong bata siya, iyon ang pinakamahalaga niyang laruan. Siya mismo ang gumawa noon gamit ang lata ng sardinas, takip ng bote at pisi. Pumasok sa isip niya ang boses ng kanyang ina. Mag-aral ka muna, Severino. Ang gusto ko lang, lumaki kang mabuti. Napapikit siya. May kirot sa dibdib niya na hindi kayang takpan ng yaman. Sir Severino, napalingon siya nang kumatok sa bukas na pinto ang kanyang personal assistant na si Mirael Zafra. Si Mirael ay nasa edad 30, maayos manamit, matalino, at isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan ni Severino hindi dahil sa galing lang nito sa trabaho, kundi dahil marunong itong magsabi ng totoo kahit hindi iyon ang gustong marinig ng amo. "Pasok, Mira," sabi ni Severino. Mabilis na isinara ang kahon, ngunit hindi na itago ang lungkot sa mukha. Napansin iyon ni Mirael pero hindi agad nagsalita.
Ibinaba niya sa mesa ang folder na may pulang marka. Sir, ito po ang final report tungkol sa Marvelo Premier Motors sa San Isidro Province. Sila po ang dealership na matagal na nating tinitignan for acquisition. Tumanggo si Severino. Ano ang findings? Huminga ng malalim si Mirael. Financially, malakas sila. Malaki ang showroom, strategic ang location, at sila ang may pinakamaraming luxury vehicle inventory sa buong rehiyon. Pero may problema po. Anong klaseng problema? Binuklat ni Mirael ang folder. Customer complaints. Hindi lahat documented pero may pattern. May mga nagsasabing pinapahiya nila ang mga customer na mukhang hindi yamayang. May senior citizen na hindi raw pinapasok sa lounge. May isang magsasaka na pinagtawanan ng magtanong tungkol sa installment. May isang security guard down na mabilis magtaboy kapag hindi mo kang bibili. Napatigil si Severino. Ang mga salitang iyon ay tila may pamilyar na talim. Panghuhusga sa itsura. Mahina niyang sabi. Opo sir, at mas malala, may ilang staff na nagpo-post daw sa private group chat ng pictures ng customers na pinagtatawanan nila. Wala pa po tayong kopya pero may dating empleyado na gustong magbigay ng statement. Natahimik si Severino. Sa labas ng glass wall, tanaw niya ang mahabang linya ng sasakyan sa kalsada. Ilaw, mga bus, mga taong nagmamadali. Pero sa isip niya, bumalik siya sa isang esena noong bata pa siya. Ang kanyang ina, basang-basa sa ulan, hawak ang bayong, pinipilit siyang takpan ng sariling katawan para hindi siya mabasa habang naghihintay ng masasakyan. Sir Severino, tawag ni Mirael, may schedule ba ako sa susunod na linggo? Puno po, may investor meeting, plant inspection at signing ceremony sa Cebu. Kanselahin mo ang hindi mahalaga, i-reschedule ang kaya, pupunta ako sa San Isidro. Nagulat si Mirael. Personal po kayong pupunta? Oo, para sa acquisition meeting. Hindi agad sumagat si Severino. Binuksan niya muli ang kahon at kinuha ang isang lumang sulat. Dahan-dahan niyang itong binasa. Sulat iyon ng kanyang ina noong unang taon niya sa Maynila. Anak, huwag kang mag-alala sa akin. Kumakain ako ng maayos. Marami akong kapitbahay dito. Basta ikaw, alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang masyadong magpapagod. Kung sakaling yumaman ka balang araw, sana hindi pera ang unang makita ng mga tao sa'yo, kundi kabutihan. Iyon ang mana ko sa'yo. Naramdaman ni Severino ang pagbigat ng kanyang lalamunan. Alam niyang nagsinungaling ang ina niya noon. Alam niyang hindi ito kumakain ng maayos. Alam niyang nagsakripisyo ito ng higit pa sa kaya niyang sabihin. Mira, Sabi niya halos pabulong, alam mo ba kung bakit ako pumasok sa mobility business? Dahil po nakita ninyo ang problema sa public transportation? Bahagi iyon. Pero ang totoo, nagsimula yun sa pangako ko sa nanay ko. Bata pa ako noon. Sinabi ko sa kanya na balang araw, hindi na siya maglalakad ng malayo. Hindi na siya mababasa sa ulan. Hindi na siya magdurusa sa biyahe. Hindi nagsalita si Miriel. Sa tagal niyang nagtatrabaho kay Severino, ngayon lang niya narinig ang ganitong bahagi ng buhay nito. Matagal na po ba kayong hindi nakakauwi sa kanya? Maingat niyang tanong. Napayuko si Severino. Matagal na akong hindi nagtatagal sa bahay niya. Nagpapadala ako ng pera, pero madalas niyang ibinabalik o ipinapamigay sa iba. Kapag tumatawag ako, sinasabi niyang ayos lang siya. At ako naman, naniwala dahil mas madali iyon kaysa harapin ang konsensya ko. Sir, hindi pa huli ang lahat. Napatingin si Severino sa kanya. Sana. Mula nang yumaman siya, natuto siyang mag-ingat. Hindi dahil likas siyang malamig, kundi dahil minsan na siyang niloko ng taong tinuring niyang kaibigan. Si Amadeo Villacorta, ang dating business partner niya, ang unang taong naniwala raw sa kanyang ideya tungkol sa electric transport. Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, si Amadeo ang tumulong maghanap ng investors. Pero nang lumaki ang proyekto, tinangka nitong ilipat sa sarili niyang pangalan ang ilang patent. Ninakaw ang malaking bahagi ng pondo at muntik nang pabagsakin ang pangarap ni Severino. Ang pinakamasakit, ginawa iyon ni Amadeo noong panahong may sakit si Aling Corazon at kailangan ni Severino ng pera para makauwi. Sa halip na makauwi agad, nalubog siya sa kaso, utang, at takot na muling mawala ang lahat. Simula noon, natuto siyang itago ang sarili. Naging tahimik, naging mailap, naging isang lalaking mas madalas pumirma ng dokumento kaysa yumakap sa taong mahal niya. Pero habang tinititigan niya ang sulat ng ina,
Naunawaan niyang ang pinakamatagal niyang naisantabi ay hindi negosyo, kundi ang babae na nagsakripisyo para makarating siya sa kinaroroonan niya. Samantala, sa Barangay Maligaya, dumating si Mang Dario sa bahay ni Aling Corazon, dala ang kanyang lumang payong at isang maliit na supot ng pandesal. "Cora?" Tawag niya mula sa labas. "Gising ka na ba?" "Gising na," sagot ng matanda. "Pasok ka, Dario. Bukas ang pinto." Pagpasok ni Mang Dario, nakita niya si Aling Corazon na pilit tumatayo habang hawak ang gilid ng mesa. "Ano ba naman iyan? Umupo ka nga," saway niya. "Akala mo dalaga ka pa." Natawa si Aling Corazon. "Kung pagalitan mo ako, parang ikaw ang kuya ko. Ako ang mas bata sa atin pero mas matigas ang ulo mo." Inilapag niya ang pandesal. "Sabi ni Pulo, kailangan mong pumunta sa bayan para sa gamot." "Oo sana, pero huwag na kung abala ka." "Abala? Wala na akong pasada, Cora. Ang abala sa akin ngayon ay magbilang ng dumaraang motorsiklo sa tapat mang bahay." Naupo si Mang Dario at tumingin sa tuhod niya. "Masakit pa?" "Masakit, pero kaya pa. Yan ang problema sa iyo. Lahat kaya pa." Hanggang isang araw, hindi na pala. Hindi nakaimik si Aling Corazon. Alam niyang tama ito. Maya-maya, dumating si Blessy na may dalang maliit na papel. "Lola Corazon, may assignment po kami tungkol sa pangarap. Pwede ko po ba kayong tanangin?" "Ano naman ang itatanong mo, Apo? Ano raw po ang pangarap ninyo nung bata pa kayo?" Napangiti si Corazon, pero may lungkot iyon. "Noong bata ako, pangarap kong magkaroon ng maliit na tindahan. Yung may garapon ng candy, biskwit, kape, asukal. Tapos kahit sino pwedeng mangutang kung talagang walang-wala. Hindi po kotse?" "Kotse?" Natawa ang matanda. "Hindi ko naisip yun para sa sarili ko. Pero minsan, may batang nangako sa akin na bibilhan niya ako ng kotse." "Si Kuya Severino po." Tumanggo si Corazon. "Oo, pero bata pa siya noon. Ang mga bata, kung minsan malalaki ang pangarap. Hindi naman kailangang matupad lahat." Nakasimangot si Blessy. "Pero kung mahal ka niya, Lola, babalik iyon." Napatingin si Aling Corazon sa bata. May kakaibang tapang sa boses nito. Parang ayaw nitong payagan na kalimutan ang matanda. "Babalik iyon. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero naniniwala akong hindi masamang tao ang anak ko." Sa Maynila, habang pinaplano ni Severino ang pag-uwi, tinawagan niya isang private investigator na matagal nang nagtatrabaho sa kanyang kumpanya para sa corporate due diligence. "Rafael, may ipapagawa ako. Hindi ito tungkol sa competitor." "Ano po iyon, sir?" "Gusto kong malaman ang kasalukuyang kalagayan ng nanay ko sa Barangay Maligaya. Pero ayokong guluhin siya. Ayokong malaman niyang nagpapasiyasat ako. May dapat po ba akong bantayan?" Saglit siyang natahimik. "Lahat. Kung may sakit siya, kung may nananamantala, kung may kailangan siya, at alamin mo kung bakit hindi niya ginagamit ang perang ipinapadala ko." Kinabukasan, may unang ulat na agad si Rafael. Nakasaad doon na si Aling Corazon ay nananatili sa lumang bahay. Tumutulong pa rin sa mga bata at madalas magbigay ng pagkain kahit limitado ang sarili niyang pera. May nabanggit din tungkol sa pagkakaaksidente nito sa tricycle at paglala ng rayuma. Matagal na tinitigan ni Severino ang report. "She got hurt," sabi niya, parang kinakausap ang sarili. Nasa tabi niya si Mirael, naghihintay ng utos. "Sir, nahulog siya sa biyahe. Masakit ang tuhod niya. At ako, nandito, pumipirma ng contracts para sa sasakyang hindi man lang niya nasakyan." Walang naisagot si Mirael. Tumayo si Severino at lumapit sa bintana. Ang taas ng gusaling kinatatayuan niya. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay napakaliit niya. Dahil anuman ang taas ng narating niya, hindi nito nabura ang katotohanang ang ina niya ay naglalakad pa rin sa lumang kalsada. Umaasang hindi tuluyang makakalimot ang anak. "Ihanda mo ang biyahe," sabi niya. Pero walang announcement, walang press, walang convoy na magpapakilala agad. "Opo sir, kailan po?" "Sa lalong madaling panahon." "At ang Marvelo acquisition?" "Tutuloy tayo, pero bago ako pumirma ng buo,
Gusto kong makita mismo kung paano nila tratuhin ang mga taong katulad ng nanay ko. Sa gabing iyon, bago umuwi si Severino sa kanyang penthouse, binalikan niya ang kahon. Kinuha niya ang laroang kotse at inilagay sa bulsa ng kanyang coat. Hindi iyon mamahalin. Hindi iyon bagay sa suot niyang suit o sa sasakyang naghihintay sa kanya sa basement. Pero iyon ang paalala kung saan nagsimula ang lahat. Habang bumababa ang elevator, bumalik sa isip niya ang batang bersyon ng sarili na nangangako sa ina sa gitna ng ulan. Nay, pag mayaman na ako, bibilhan kita ng kotse. Ngayon, kaya ninyang bumili ng kahit ilang sasakyan. Kaya niyang bilhin ang buong showroom kung gugustuhin niya. Pero ang tanong na gumugulo sa kanya ay mas mabigat kaysa Kara. Kaya pa ba niyang bumawi sa mga taong hindi niya nauwi? Samantala, sa bahay sa dulo niyang barangay Maligaya, naglatag si Aling Corazon ng kumot sa papag. Bago siya humiga, binuksan niya ang maliit na kahon kung saan niya itinatago ang mga lumang sulat ni Severino. Pinili niya ang pinakaluma, iyong may sulat kamay ng anak noong unang buwan nito sa Maynila. Nay, mahirap dito, pero kakayanin ko. Kapag pagod ako, iniisip ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Uuwi ako balang araw na may dalang magandang balita. Hinaplos ni Corazon ang papel na parang pisngi ng enak ang hinahawakan. Anak, bulong niya, kahit wala kang dalang magandang balita, umuwi ka lang. Yun lang, sapat na. Hindi niya alam na sa parehong oras, ang anak niyang matagal niyang hinihintay ay naghahanda ng bumalik. Hindi niya alam na ang dealership na papasukan niya sa mga susunod na araw ay konektado pala sa planong iyon. At lalong hindi niya alam na bago pa man siya husgahan ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya, may isang pangakong matagal nang natutulog sa puso ni Severino ang unti-unti nang gumigising. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa bawat oras na ibinabahagi natin, may kwento ring nakakabit. Kwento ng paghihintay, ng pagtitiis, at ng mga taong hindi dapat hinuhusgahan dahil lamang sa suot nilang luma o sa tahimik nilang pagpasok sa lugar na akala ng iba ay para lang sa mayayaman. Kinabukasan, habang hindi pa alam ni Aling Corazon na naghahanda na palang bumalik si Severino sa probinsya, maaga siyang nagising sa tunog ng mga batang naglalakad papuntang paaralan. Dahan-bahan niyang inunuat ang kanyang tuhod. Masakit pa rin, ngunit hindi kasing lala ng nakaraang araw. Sa mesa, naroon pa ang lumang sulat ni Severino na binasa niya kagabi. Tinupi niya ito ng maingat, ibinalig sa maliit na kahon, at saka nagdasal ng tahimik. Panginoon, gabayan mo ang anak ko saan man siya naroroon, at kung maaari, bigyan mo pa ako ng lakas. Ayoko pang maging pabigat sa kahit sino. Hindi pa man siya nakakabangon ng tuluyan, ay may kumatok na sa pinto. Lola Corazon, gising na ba kayo? Gising na apo, pasok ka. Pumasok si Blessy na bitbit ang kanyang bag sa isang balikat at isang maliit na sobre sa kamay. Kasunod niya si Mang Dario Pagsanhan, nakasombrero at may dalang baston, kahit hindi naman talaga siya kailangan. Ginagamit lang niya iyon para magmukhang mas seryoso kapag may kakausapin. Cora, napag-usapan namin ni Blessy. Naku, ano na naman ang pinag-usapan yung dalawa? Tanong ni Aling Corazon habang pilit na ngumiti. Umupo si Blessy sa tabi niya. Lola, hindi na pwede na lagi kayong nahihirapan kapag pupunta sa bayan. May nakita ko kahapon sa cellphone ng kaklase ko. May dealership daw sa San Isidro, yung Marvelo Premier Motors. May mga sasakyang madaling sakyan ng matatanda. May stepboard, maluwang ang loob, at pwede raw installment. Napakorap si Aling Corazon. Dealership? Apo, ang dealership ay para sa mga taong may pambayad. Hindi naman masamang magtanong, sagot ni Blessy. Saka sabi ninyo nga kapag hindi ka nagtanong, hindi mo malalaman kung may pag-asa. Sumingit si Mang Dario. Tama ang bata, hindi naman natin sinasabing bibili ka agad. Titingin lang tayo, kung may murang second hand o kaya sasakyang pwedeng hulugan, malay natin. At kung wala, edi wala. Pero hindi masama na malaman natin ang pagpipilihan. Napahawak si Aling Corazon sa kanyang tuhod. Sa totoo lang, takot siyang bumiyahe. Takot siyang sumakay muli sa tricycle.
Takot siyang malayo sa bahay at biglang atakihin ng sakit. Ngunit naisip niya ang mga batang tinutulungan niya, ang sarili niyang pangangailangan at ang paulit-ulit na payo ni Mang Dario at Pulo na hindi na niya dapat tinitiis lahat. Wala naman akong malaking pera, mahina niyang sabi. May naipon lang akong kaunti, galing sa pagbebenta ng kakanin dati at sa mga perang hindi ko ginastos. Tumayo siya at dahan-dahang kinuha sa ilalim ng lumang aparador ang isang maliit na lata ng beskwit. Pagbukas niya, may ilang nakatuping pera, barya at isang lumang litrato ni Severino noong bata pa ito. Sa likod ng litrato, nakasulat ang maliliit na letra. Para sa sasakyan ni nanay balang araw. Nakita yun ni Blessy. Lola, mahina nitong sabi. Ngumiti si Aling Corazon, ngunit namasa ang kanyang mata. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito itinatago. Bata pa siya nang sabihin niya iyon. Pero kapag tinitingnan ko ito, naaalala ko na minsan may batang nangarap para sa akin. Hindi na nagsalita si Mang Dario. Kinusot niya ang kanyang mata at nagkunwaring may alikabok. Makalipas ang isang oras, dumating si Pulo Narvaez para samahan sila hanggang sakayan. Nagdala siya ng payong kahit tirik ang araw. Para sigurado, Lola, sabi niya, baka umulan, ayokong kayong mabasa. Ang dami ninyong nag-aalala sa akin, sabi ni Aling Corazon. Para tuloy akong prinsesa. Hindi prinsesa, sagot ni Mang Dario. Reyna ka ng Barangay Maligaya, kaya kailangan may maayos kang karwahe. Natawa si Blessy. Karwahe talaga, Mang Dario? Aba, mas magandang pakinggan kaysa tricycle na kumakalampag. Sa kabila ng biruan, hindi maalis ang kaba ni Aling Corazon. Habang bumibiyahe sila papuntang bayan, mahigpit ang hawak niya ng bayong na kinalalagyan ng kanyang maliit na ipon at litrato ng anak. Pinili ni Mang Dario ang mas maingat na driver at halos buong biyahe ay pinapaalalahanan niya ito. Dahan-dahan lang iho, may senior tayo rito. Opo tay, sagot ng driver. Nang makarating sila sa San Isidro, agad na napansin ni Aling Corazon ang malaking gusaling salamin sa kanto ng National Highway. Makintabang harapan, may malalaking letra na nakasulat, Marvelo Premier Motors. Sa loob, tanaw ang mga sasakyang kumikintab sa ilalim ng puting ilaw. May mga lalaking naka-Amerikana, mga babaeng naka-heels at mga staff na parang sanay ngumiti sa harap ng kamera. Napahinto si Aling Corazon sa labas. Dario, mahina niyang sabi, baka hindi tayo bagay dito. Tumingin si Mang Dario sa kanya. Bakit? Tao rin naman tayo. Hindi naman nakalagay sa pinto na bawal ang mahirap. Pero tingnan mo naman ang suot ng mga tao. Tingnan mo rin ang puso mo. Mas malinis pa yan kaysa sa sahig nila. Hinawakan ni Blessy ang kamay ni Aling Corazon. Lola, nandito lang ako. Huminga ng malalim ang matanda. Suot niya ang kanyang lumang bestidan kulay abo, tsinelas na malinis ngunit halatang luma, at hawak ang bayong na pinagtagpian sa gilid. Hindi siya pumasok para magyabang. Pumasok siya para magtanong, para malaman kung may pag-asang makasakay siya nang hindi na nasasaktan. Sa loob ng showroom, unang nakakita sa kanila ang gwardyang si Rexor Galman. Malapad ang katawan nito, seryoso ang mukha at sanay na tumingin mula ulo hanggang paa sa bawat papasok. Nang nakita niya si Aling Corazon, Mang Dario at Blessy, bahagyang kumunot ang noon niya. Saan kayo? Malamig niyang tanong. Magandang umaga iho, galangan si Aling Corazon. Titingin lang sana kami ng sasakyan. Titingin? Inulit ni Rexor, tila hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Mang Dario. Dealership ito, di ba? Natural may tumitingin ng sasakyan. Hindi nagustuhan ni Rexor ang tono ni Mang Dario, pero dahil may ilang customers sa loob, hindi niya sila agad itinaboy. Itinuro niya ang gilid. Doon muna kayo, huwag kayong hahawak sa mga sasakyan. Napayuko si Aling Corazon. Opo, salamat. Sa kabilang bahagi ng showroom, nakatayo si Virkson Madriaga, ang sales manager. Matangkad, makinis ang buhok at may suot na mamahaling relo na lagi niyang sinisigurong nakikita ang kausap. Para sa kanya, ang halaga ng tao ay nasusukat sa sapatos, alhas at kapal ng wallet. Katabi niya si Danica Fuenteblanca, social media officer ng dealership, palaging may hawak na phone at mabilis tumawag kapag nakitang kakaiba. Sir Virkson, bulong ni Danica, tingnan mo yung pumasok, parang galing sa palengke. Sumulyap si Virkson. Nang makita ang bayong ni Aling Corazon, napangisi siya. Baka naligaw, akala siguro terminal ito. Pinigil ni Danica ang tawa. Content material sana kaso bawal i-post sa official page. Sa group chat mo na lang, sabi ni Virkson. Captionan mo ng, when you ask for luxury but your budget says kariton.
Napahagighik si Danica habang palihim na itinaas ang phone, kunwari ay nagse-selfie, ngunit kasama sa frame si Aling Corazon sa likod. Hindi iyon napansin ng matanda. Abala siya sa pagtingin sa isang van na malawag ang pinto. Maingat siyang lumapit, hindi hinahawakan ang pintura. Tinignan niya ang loob at sinubukang tansyahin kung kakayanin ba ng kanyang tuhod ang pag-akyat. Maganda sana ito, sabi niya kay Blessy. Maluwag, hindi siguro masakit sumakay. Opo Lola, may hahawakan pa sa gilid. Lumapit si Mang Dario sa nakapaskil na presyo at halos mabulunan. Sus Mariosep, presyo pa lang parang lupa na. Hindi naman tayo bibili agad, paalala ni Blessy. Magtatanong lang. Sa isang glass office sa loob, nakaupo si Gilda Marvelo, ang may-ari ng Marvelo Premier Motors. Nasa edad 50, eleganting manamit, ngunit matigas ang tingin. Para sa kanya, ang showroom ay hindi lamang negosyo, kundi entablado ng mayayaman. Ayaw niya ng anumang makakasira sa imahe ng Marvelo Premier Motors. Tinawag niya si Rickson gamit ang intercom. Rickson, sino ang mga iyon? Lumapit si Rickson sa glass office. Walk-in lang ma'am, mukhang hindi serious buyer. Then make sure they don't disturb the real clients. Darating ang mag-asawang Prado in 10 minutes. Ayokong makita nilang parang palengke ang showroom natin. Yes ma'am. Ilang sandali pa, dumating nga ang mag-asawang Octavio at Silvania Prado. Si Octavio ay may malaking tiyan, makapal na gintong singsing at boses na laging parang nag-uutos. Si Silvania naman ay puno ng alahas, may hawak na maliit na aso sa bag at hindi man lang tumitingin sa mga taong tingin niya ay mababa sa kanya. Agad nagbago ang mukha ni Rickson. Mula sa malamig na tingin, bigla itong naging malapad ang ngiti. Mr. and Mrs. Prado, welcome back to Marvelo Premier Motors. We prepared the VIP lounge for you. Good, sabi ni Silvania. Ayoko nang maingay at sana malamig ang tubig ninyo. Of course ma'am, imported bottled water po. Nakita iyon ni Mang Dario at umiling. Kapag mukhang may pera, parang hari. Kapag matanda at nakatsinelas, parang istorbo. Hayaan mo na, mahinang sabi ni Aling Corazon. Hindi tayo nandito para makipag-away. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit sa isang batang sales agent na mukhang bago pa lang. Nakalagay sa nameplate nito, Inigo Salcedo. Hindi gaya ni Rickson, may kaba at kabaitan sa mata ni Inigo. Iho, mahinang sabi ni Aling Corazon, pwede bang magtanong? Agad naman tumayong ng maayos si Inigo. Opo nay, ano po ang maitutulong ko? May sasakyan ba kayo na madaling sakyan ng matanda? Yung hindi mataas masyado, masakit kasi ang tuhod ko. Hindi naman ako bibili agad, magtatanong lang sana kung may hulugan. Bago pa makasagot si Inigo, biglang dumating si Rickson. Inigo, tamaling niyang sabi, asikasuhin mo ang inventory checklist. Ako na rito. Napaatras si Inigo. Sir, nagtatanong lang po si nanay. I said, ako na. Tumahimik ang batang agent. Kita sa mukha niya ang pag-aalala pero hindi siya makapalag sa manager. Hinarap ni Rickson si Aling Corazon. Hindi man lang nito itinago ang pangmamaliit. Nay, anong budget ninyo? Nakabahan si Aling Corazon. Hindi ko pa alam iho. May kaunti akong naipon. Gusto ko lang malaman kung may hulugan. May proof of income ba kayo? Bank statement, business permit, co-maker, reservation fee? Sunod-sunod ang tanong ni Rickson na parang sinasadya niyang lituhin ang matanda. Wala akong bank statement. Pero may anak ako, nasa Maynila siya. Hindi ko lang, anak sa Maynila. Putol ni Rickson, may halong panunuya. Lagi naman ganyan ang sinasabi. May anak sa abroad, may anak sa Maynila, may anak na mayaman. Pero kapag bayaran na, wala. Napatingin si Blessy kay Rickson. Kuya, nagtatanong lang naman po siya Hindi naman po siya nang hihingi. Tinignan ni Rickson ang bata. At ikaw, kasama ka ba sa bibili? Namula ang mukha ni Blessy sa hiya. Sumingit si Mang Dario. Hindi mo kailangan bastusin ng bata. Ngumisi si Rickson. Sir, this is a premium dealership. We need to prioritize serious clients. Paano mo malalamang serious ang tao? Dahil ba naka-Amerikana? Dahil ba may alahas? Hindi sumagot si Rickson.
Halintiyan, tinawag niya si Rexor gamit ang kamay. Lumapit ang gwardya at tumayong malapit sa kanila, parang handang magtaboy anumang oras. Naramdaman ni Aling Corazon ang bigat ng tingin ng mga tao. Si Danica sa di kalayuan ay patuloy na kumukuha ng video. Narinig pa niya ang mahinang bulong sa isang kasamahan. Grabe, may pabayong sa showroom, vintage luxury. Nagtawanan ng dalawa. Nanginginig ang kamay ni Aling Corazon, ngunit pinilit niyang manatiling magalang. Iho, kung hindi pwede, sabihin mo lang ng ayos. Aalis naman kami. Gusto ko lang sanang malaman kung may sasakyan na hindi masakit sakyan ng matanda. May wheelchair ba kayo? Tanong ni Vrickson. Kunwari ay seryoso, ngulit halatang nang iinsulto. Baka yun ang mas bagay. Vrickson, mahinang saway ni Inigo mula sa likod, pero hindi siya pinansin. Pinisil ni Blessy ang kamay ni Aling Corazon. Lola, tara na po. Hindi po natin kailangan dito. Pero bago sila makaalis, dumaan si Sylvania Prado mula sa VIP lounge. Tiningnan niya si Aling Corazon mula ulo hanggang paa. Vrickson, sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng lahat. I thought this was a premium showroom. Bakit may ganitong customer dito? Baka magasgasan pa ang mga unit. Tumawa si Octavio. Baka naghahanap ng owner-type jeep. Mas lalong namutla si Aling Corazon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Sa buong buhay niya, marami na siyang hirap na dinaanan. Iniwan siya ng asawa, naglaba siya hanggang magdugo ang kamay, nagtiis siya ng gutom para sa anak. Pero iba ang sakit kapag minamaliit ka sa harap ng maraming tao, lalo na kung wala ka namang ginagawang masama. Pasensya na, sabi niya, halos pabulong. Aalis na kami. Ngulit habang humahakbang siya, sumakit bigla ang kanyang tuhod. Napakapit siya sa gilid ng isang upuan sa customer lounge. Lola, sigaw ni Blessy. Agad siyang inalayaan ni Mang Dario. Cora, dahan-dahan. Lumapit si Inigo na may dalang tubig. Nay, upo po muna kayo. Pero hinarang siya ni Vrickson. Inigo, I told you. Sir, matanda po siya. Mariing sabi ni Inigo. Sa unang pagkakataon ay lumakas ang loob. Tubig lang naman po. Sandaling nagkatinginan sila. Nakita ni Vrickson na may ilang customer nang nakatingin, kaya hinayaan niya si Inigo. Pero ramdamang inis nito. Umupo si Aling Corazon sa gilid ng lounge. Tinanggap niya ang tubig mula kay Inigo. Salamat, iho. Pasensya na po. Bulong ni Inigo. Hindi po dapat ganito. Ngumiti ng mahina ang matanda. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sa labas, hindi nila napansin ang isang itim na kotse na dumaan sa tapat ng showroom at sandaling bumagal. Nasa loob nito si Rafael, ang tauhan ni Severino. Hawak ang maliit na kamera at nakatingin sa nangyayari sa loob. Hindi pa siya nakikialam. Utos sa kanya ni Severino na magmasid muna, magtipon ng ebidensya at huwag ilagay sa panganib si Aling Corazon maliban kung kinakailangan. Nakita niya ang itsura ng matanda. Nakita niya ang panunuya ng staff. Nakita niya rin si Danica na may hawak na cellphone habang palihim na kumukuha ng video. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Mirael. Ma'am, nasa showroom si Aling Corazon. May signs of mistreatment. Staff taking video. Sales manager hostile. Guard nearby. Monitoring closely. Sa Maynila, natanggap ni Mirael ang mensahe habang nasa meeting room si Severino. Nang mabasa niya iyon, nanlamig ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Severino na kasalukuyang nakikipag-usap sa legal team tungkol sa Marvelo acquisition. Lumapit siya at bumulong. Sir, may update mula kay Rafael. Tiningnan ni Severino ang phone. Sa unang larawan, nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa gilid ng customer lounge, hawak ang baso ng tubig, nakayuko, habang sa paligid ay may mga taong tila tumitingin sa kanya na parang hindi siya karapat-dapat doon. Nanigas ang panga ni Severino, ngunit hindi siya nagsigaw, hindi siya nagwala. Mas nakakatakot ang kanyang katahimikan. Prepare the aircraft. We leave now, sabi niya ng mababa ang boses. Samantala, sa showroom, pinunasyon ni Aling Corazon ang gilid ng kanyang mata bago pa makita ni Blessy ang luha. Lola, uuwi na po tayo, sabi ng bata. Tumanggo ang matanda. Oo, apo, tama ka. Hindi lahat ng lugar dapat pasukin. Hindi dahil mababa tayo,
kundi dahil may mga lugar na hindi marunong kumilala ng tao. Tumayo siya sa tulong ni Mang Dario at Inigo. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, narinig nila ang boses ni Vrickson mula sa likod, mas malakas na ngayon at mas puno ng pangahamak. Nay, next time po dun kayo sa surplus o junk shop magtanong. Hindi po ito lugar ng mga nangangarap lang, Nay. Napatigil si Mang Dario. Gusto niyang balikan si Vrickson, ngulit hinawakan siya ni Aling Corazon sa braso. Wag na, hindi natin kailangang maging katulad nila. Lumabas sila ng showroom na mabigat ng dibdib. Sa labas, tirik ang araw, pero pakiramdam ni Aling Corazon ay mas malamig pa ang loob ng dealership kaysa sa kahit anong tag-ulan. Hawak pa rin niya ang bayong kung saan naroon ang maliit niyang ipon at litrato ni Severino. Hindi niya alam na ang litratong yon, ang pangakong yon, at ang sakit na dinanas niya sa araw na yon ang magiging simula ng pagbabagong hindi inaasahan ng lahat. Sa loob ng showroom, nagtawanan pa rin sina Danica at Vrickson. Iniisip na isa lamang siyang matandang naligaw sa mundo ng mayayaman. Hindi nila alam, ang babaheng pinagtatawanan nila ay ang ina ng lalaking malapit ng magmamay-ari sa buong lugar na kinatatayuan nila. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat pagpapatuloy ng kwento, tandaan natin na hindi lahat ng tahimik na umaalis ay talo na. At hindi lahat ng pinagtatawanan ay walang taong handang tumayo para sa kanila sa tamang oras. Pagkalabas ni Aling Corazon, Blessy at Mang Dario sa malamig at makintab na showroom ng Marvelo Premier Motors, hindi agad sila nakaalis. Sa labas ng malaking salaming pinto, naroon ang matanda. Nakatayo sa gilid ng paso ng ornamental plant, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang kamay. Ang araw ay tirik na tirik, ngunit mas matindi ang lamig na naiwan sa dibdib niya dahil sa mga salitang narinig niya sa loob. "Lola, umupo po muna kayo," sabi ni Blessy, halos maiyak na rin habang inaalayanan siya. "Hindi na, apo," mahina ngulit pilit na matatag na sagot ni Aling Corazon. "Baka lalo lang tayong pagtinginan." "Hayaan mo silang tumingin," mariing sabi ni Mang Dario, namumula ang mukha sa pigil na galit. Hindi nila alam kung sino ang inaapi nila. Kung ako lang ang masusunod, babalik ako roon at ipapakita ko sa kanila na hindi porket matanda ka ay pwede ka na nilang yurakan. Hinawakan ni Aling Corazon ang braso niya. "Dario, huwag. Ayoko ng gulo. Hindi tayo pumunta rito para makipag-away." "Pero Cora, sobra na ang ginawa nila." "Alam ko," sagot ng matanda, at sa wakas ay pumatak ang isang luhang kanina pa niyang pinipigil. Pero kung sasagot tayo ng galit, baka sabihin pa nilang tama sila sa tingin nila sa atin. Napayoko si Blessy. Naramdaman niya ang hapdi ng mga salita kahit hindi sa kanya direktang binitiwan. Sa murang pidad niya, nakita niya kung paanong ginagawang maliit ng ilang tao ang kapwa dahil lamang sa suot, edad at estado sa buhay. "Lola," sabi niya, "hindi po kayo maliit. Sila po ang maliit ang puso." Ngumiti ng mahina si Aling Corazon sa bata. "Salamat, apo. Iyan ang huwag mong kakalimutan. Kapag may nakita kang taong minamaliit, huwag kang makisali sa tawanan. Mas masakit iyon kaysa mismong pang-iinsulto." Hindi nila alam na sa hindi kalayuan, nasa loob pa rin ng nakaparadang itim na kotse si Rafael, ang tauhan ni Severino. Hawak niya ang cellphone at patuloy na nagre-record mula sa labas. Nakita niya ang paglabas ng matanda, ang pamumutla nito at ang pagsuporta ni Blessy at Mang Dario. Ilang beses na niyang gustong bumaba, ngunit malinaw ang bili ni Mirael. Huwag kikilos hanggat hindi nasa panganib ang matanda. Kailangan munang makuha ang buong larawan ng ugali at sistema sa dealership. Mabilis na nagpadala muli si Rafael. "Ma'am, lumabas na sila." Matanda, visibly shaken. Sales manager still mocking from inside, sending clips. Sa kabilang dulo, nasa eroplano na si Severino kasama si Mirael at dalawang abogado ng kumpanya. Hindi private luxury ang dating ng biyahe kahit kaya niyang gawin iyon. Tahimik ang lahat, walang champagne, walang selebrasyon, walang kwentuhan. Sa mukha ni Severino, mababasa ang galit na hindi sumasabog ngunit lalo lamang tumitindi habang nananatiling tahimik. Pinanood niya ang video na ipinadala ni Rafael. Narinig niya ang boses ni Vrickson. "Nay, next time po dun kayo sa surplus o junk shop magtanong. Hindi po ito lugar ng mga nangangarap lang." Humigpit ang pagkakahawak ni Severino sa cellphone. "Sir,
Maingat na sabi ni Mirael, may isa pa pong clip. Pinindot ni Severino ang kasunod na video. Doon, nakita niya si Danica na palihim na kumukuha ng video sa kanyang ina, kasabay ng hagighig ng ilang empleyado. Narinig din ang boses ni Sylvania Prado na nagtatanong kung bakit may ganong klaseng customer sa premium showroom. Ibinaba ni Severino ang phone. Matagal siyang hindi nagsalita. "Sir," tawag ni Ate Beltran, ang senior legal counsel niya. "Would you like us to proceed with formal notice against management?" "Hindi pa," sagot ni Severino, mababa ang boses. "Pupunta muna tayo roon." "Sir, according to the acquisition papers, we already have enough controlling shares to assume operational control." "Good," sabi ni Severino. "Then they will hear it from us personally." Sa showroom naman, akala ni Vrickson at Danica ay tapos na ang araw ng katuwaan nila. Bumalik sila sa loob, dala ang pakiramdam na may napalaya silang istorbo. Si Laxor ay nakatayo pa rin sa may pinto, nakahalokip-kip, habang si Inigo Salcedo ay tahimik sa gilid, halatang hindi mapakali. "Sir Vrickson," mahina niyang sabi, "hindi po tama ang ginawa natin." Bumaling si Vrickson sa kanya. "Ginawa natin? Ikaw lang ang may guilt dyan, wag mo akong idamay." "Matanda po siya, customer po siya kahit hindi siya bumili." "Customer?" natatawang sabi ni Danica. "Inigo, ang customer may pambayad. Ang tawag doon, walk-in disturbance." Napatingin si Inigo sa cellphone ni Danica. "Binura mo na ba yung video?" "Bakit ko buburahin? Nakakatawa kaya? Hindi ko ipopost public, relax, sa private chat lang." "Private pa rin iyon, wala siyang consent." Umirap si Danica. "Ay, abogado ka na rin pala." Narinig iyon ni Gilda Marvelo mula sa pinto ng kanyang glass office. Lumabas siya, maayos pa rin ang tayo. Hawak ang tablet kung saan nakalista ang arawang sales target. "Ano na naman ang ingay dito?" tanong niya. "Wala po ma'am," mabilis na sagot ni Vrickson. "May konting drama lang kanina pero handled na. Umalis na yung matanda." "Good, I don't want any disruption. The Prados are still considering the black SUV. Make sure they sign today." "Opo ma'am." Ngunit bago pa makabalik si Gilda sa opisina, nakita niya sa labas ng salamin na hindi pa tuluyang nakakaalis si Aling Corazon. Nakaupo na ito ngayon sa mababang simentong gilid malapit sa entrance habang inaayos ni Blessy ang bayong nito. At si Mang Dario ay naghahanap ng masasakyan pa uwi. Kumunot ang noo ni Gilda. "Bakit nandyan pa rin sila?" Tumingin si Vrickson, nainis siya nang makitang naroon pa ang matanda. "Rexor," utos niya. "Sabihin mong umalis na sila sa harap, pangit tignan, may clients tayo." "Opo sir." Lumabas si Rexor at lumapit kina Aling Corazon. Hindi siya sumigaw pero malamig pa rin ang tono. "Nay, bawal po tumambay dito sa harap, please move along." Napatingin si Blessy sa kanya. "Kuya, sumasakit lang po ang tuhod niya, sandali lang po." "May waiting area sa terminal." Sumingit si Mang Dario na pabalik pa lang mula sa gilid ng kalsada. "Hindi mo ba nakikita? Nahihilo ang matanda." "Sir, trabaho ko lang po." "Trabaho mong magtaboy ng matanda?" Hindi sumagot si Rexor. May bahid ng hiya sa mukha niya pero mas naningibabaw ang takot niyang mapagalitan ng manager. Tumayo si Aling Corazon kahit hirap. "Ayos lang Dario, aalis na tayo." Muling sumakit ang tuhod na pagbangon. Napahawak siya sa dibdib, hindi dahil inaatake, kundi dahil sa halo-halong hiya, pagod at lungkot. Sa loob nakita ni Vrickson ang eksena at lumabas mismo, marahil dahil gusto niyang ipakitang siya ang may kontrol. "Nay," sabi niya, "mas malakas ngayon, sapat para marinig ng ilang customer na nasa entrance. Kanina pa po namin kayong pinapaalis ng maayos. Hindi po ito waiting shed at uulitin ko, walang kariton dito tanda. Kung gusto ninyo ng masasakyan, doon kayo sa kabilang kanto, baka may magpapahiram ng kariton." Natahimik ang paligid, parang biglang tumigil ang hangin. Si Blessy ay napapikit sa sakit ng narinig. Si Mang Dario ay napalakad basugod, ngunit agad siyang pinigilan ni Pulo Narvaez na kararating lang sakay ng motorsiklo ng barangay matapos makatanggap ng tawag kay Blessy kanina. "Mang Dario, wag!" sabi ni Pulo, hinawakan ang balikat niya. "Baka kayo pahang mapasama." "Pulo, narinig mo ba?" nanginginig na tanong ni Mang Dario. "Kariton daw." Tinawag niyang kariton ang pangangailangan ng matanda. Si Aling Corazon naman ay hindi gumalaw. Nakatingin siya kay Vrickson, hindi mayabang, hindi galit, kundi puno ng sakit na halos hindi na maipaliwanag. "Iho," sabi niya, nanginginig ang boses. "Matanda na ako, mahirap ako, pero hindi ako hayop na kailangan mong itaboy. Kung wala kayong sasakyang kaya kong bilhin, sabihin niyo na lang, hindi mo kailangan durugin ang natitirang dangal ko." Saglit na may ilang taong napayuko. Kahit si Rexor ay hindi makatingin ng diretsyo, pero si Vrickson, halip na matauhan ay numiti pa nga.
Nay, hindi ko kayo dinudurog. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi lahat ng lugar bagay sa lahat ng tao. Doon biglang huminto sa harap ng dealership ang dalawang itim na SUV at isang puting van. Hindi marangya ang dating, mulit halatang opisyal ang galaw ng mga taong bumaba. Unang lumabas si Mirael Zafra, suot ang simpleng beige suit, may hawak na leather folder. Kasunod sina Attorney Beltran at dalawang miyembro ng corporate legal team. Sa huli, umabas si Severino Luwalhati. Hindi siya agad nakilala ng mga tao. Wala siyang suot na kimikislap na alahas, wala siyang kasamang media, wala siyang bodyguard na nagtutulak ng tao. Tahimik lang siyang lumakad, ngunit sa bawat hakbang niya parang bumibigat ang paligid. Nakita siya ni Aling Corazon. Nang una, parang hindi siya sigurado. Matagal na niyang hindi nakikita ng personal ang anak. Ang dating payat na batang hawak niya sa terminal ay isa ng may edad, matikas at may bigat sa muha. Ngunit ang matang iyon na nangako sa ulan, hindi nagbago. Severino? Bulong niya. Tumigil si Severino sa harap ng kanyang ina. Sa loob ng ilang segundo, tila nawala ang showroom, ang mga kotse, ang mga taong nanonood. Ang nakita lang niya ay ang babaeng naglaba hanggang magdugo ang kamay para makapag-aral siya. Ang babaeng nagsinungaling sa sulat para hindi siya mag-alala. Ang babaeng pinagtawanan sa lugar na malapit na niyang pamahalaan. Lumuhod si Severino sa harap ni Aling Corazon. "Nay," sabi niya, basag ang boses. "Patawad. Nahuli ako." Napatakip ng bibig si Blessy. Si Mang Dario ay napaurong, hindi makapaniwala. Si Pulo ay napatayo ng tuwid, habang si Rexor ay nanlamig. Hinawakan ni Severino ang kamay ng kanyang ina at idinikit sa noon niya. "Hindi na kayo hahayaang maliitin ng kahit sino," dagdag niya. Napaluha si Aling Corazon. "Anak, ikaw nga ba yan?" "Opo, Nay, ako ito." Yumuko siya at niyakap ang ina ng mahigpit, ngunit maingat dahil alam niyang masakit ang katawan nito. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na nila kailangan ng sulat o tawag. Nasa iisang lugar na sila at ang yakap ay mas mabigat kaysa lahat ng paliwanag. Sa likod nila, biglang namutla si Gilda Marbelo. Nakilala niya si Mirael at ang legal team. Ilang linggo na siyang nakikipag-usap tungkol sa acquisition, ngunit hindi niya inaasahang mismong si Severino Luwalhati ang darating at lalong hindi niya inaasahang ang matandang pinataboy nila ay inapala nito. "Mr. Luwalhati," nauutal na sabi ni Gilda habang lumalapit. "We were not informed that you would personally visit today." Tumayo si Severino, pero hindi niya binitawan ang kamay ng ina. "Kung ipinaalam ko, maipapakita ba ninyo ang tunay ninyong ugali?" Malamig niyang tanong. Hindi nakasagot si Gilda. Lumapit si Vrickson, naninginig na ang tuhod, ngulit pilit pang profesional. "Sir, there must be a misunderstanding. We were only maintaining showroom standards." "Showroom standards?" Putol ni Severino. Ang pagtawag ng ina ko ng tanda? Ang pagsasabing walang kariton dito? Ang pagkuha ng video sa kanya para pagtawanan? Iyan ang standard ninyo? Si Danica ay napaatras, mabilis na itinago ang cellphone sa likod. "Mira," sabi ni Severino nang hindi inaalis ang tingin kay Vrickson. Binuksan ni Mirael ang folder. As of 9:40 this morning, Luwalhati Mobility Group has completed the purchase of controlling shares of Marvelo Premier Motors. Effective immediately, operational authority is transferred to Mr. Severino Luwalhati and the appointed transition team. Parang nabingi ang bubong showroom sa katahimikan. Si Octavio Prado, na kanina ay tumatawa pa, ay napalunok. Si Sylvania naman ay dahan-dahang ibinaba ang maliit niyang aso sa bag, parang biglang nawala ang yabang. "Controlling shares?" Halos pabulong na tanong ni Gilda. "Yes," sagot ni Attorney Beltran. "And we are also initiating an internal investigation regarding discriminatory customer treatment, privacy violations, and possible consumer protection breaches." Napaupo si Danica sa isang upuan. Si Rexor ay napayuko. Si Inigo naman sa kabilang banda ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Hinarap ni Severino si Vrickson. Kanina,
Tinanong ng nanay ko kung may sasakyang madaling sakyan ng matanda. Hindi ninyo siya sinagot ng maayos, kaya ako ang sasagot. Tumingin siya kay Mirael. I want every display unit in this showroom purchased under Luwalhati Mobility Group's community program. Lahat ng van, SUV at utility units na pwedeng gamitin sa transport services ililipat sa Barangay Maligaya at Karatig Bayan. Nagulat si Mirael, ngunit agad siyang tumanggo. Yes, sir. Nagkagulo ang bulungan sa paligid. Lahat? Hindi makapaniwalang tanong ni Gilda. Oo, sagot ni Severino. Hindi para ipagyabang, hindi para iparada. Gagamitin natin sila bilang libreng medical transport para sa mga senior citizen, dialysis patients, estudyanteng malayo ang paaralan at pamilyang walang pamasahe papuntang ospital. Napatingin si Aling Corazon sa anak. Severino. Humarap siya sa ina, lumambot ang mukha. Nay, hindi ko na mababalik ang mga taong naghintay kayo, pero sisiguraduhin kong walang matandang katulad ninyo ang mamamaliitin dahil kailangan niyang ng masasakyan. Lumapit si Mang Dario, nanginginig pa rin sa emosyon. Severino, anak, naaalala mo pa ba ako? Napatingin si Severino sa kanya at unti-unting ngumiti. Mang Dario, kayo po ang nagpahiram sa akin ng barya noon para makabili ng notebook. Napaluha si Mang Dario. Aba, naaalala mo pa pala. Hindi ko nakalimutan ng mga taong tumulong sa amin ni nanay. Pagkatapos, tumingin si Severino kay Pulo. Kayo po? Pulo Narvaez, sir. Barangay Tando. Binabantayan ko lang minsan ang bahay ni Lola Cora. Salamat. Mula ngayon, hindi na kayo mag-iisa sa pagbabantay. Hinarap ni Severino si Inigo. Ikaw ang nagbigay ng tubig sa nanay ko? Nakabahan si Inigo. Opo, sir. Pasensya na po kung hindi ko siya naipagtanggol agad. Hindi ka man perpekto, pero nakita kong may konsensya ka. Stay. Kailangan ko ng taong marunong makita ng kao, hindi lang komisyon. Napayuko si Inigo. Halos maiyak. Salamat po, sir. Pagkatapos, tumingin si Severino kina Rickson, Danica, Rexor at Gilda. Lahat ng staff involved sa humiliation ng customers will be suspended pending investigation. Phones and company devices will be reviewed legally. Kung may video ng nanay ko o ibang customer na ginamit sa pangungutya, mananagot kayo. Sir, please, sabi ni Rickson, nanginginig na. I have a family. Tumingin si Severino sa kanya ng malamig. Ang nanay ko rin ay pamilya ng isang tao. Naaalala mo ba yon bago mo siya pinahiya? Walang naisagot si Rickson. Hindi nagtagal, ipinasara muna ang showroom sa publiko para sa transition. Ang mga customers ay maayos na pinakiusapan. Ang ilan ay umalis na tahimik, ang iba naman ay halatang tinamaan ng konsensya. Si Sylvania Prado ay nagmamadaling lumabas. Ayaw nang tumingin kay Aling Corazon. Si Octavio ay halos hindi na makapagsalita. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Aling Corazon. Hindi siya natuwa sa paghihiginti. Hindi siya ngumiti dahil may napahiya. Ang nasa mukha niya ay pagod, lungkot, at munting ginhawa na sa wakas, hindi siya nag-iisa. Nay, sabi ni Severino, uuwi muna tayo. Paano mga sasakyan? Tanong niya. Aayusin namin, pero hindi kayo sasakay sa tricycle ngayon. Dahan-dahan siyang inalayanan ni Severino papunta sa puting van na kanina ay bahagi pa ng display. Binuksan niya ang pinto at tinulungan ang ina na makasakay. Maluwag ang loob, may hawakan, hindi mataas. Eksaktong sasakyang hinahanap ni Aling Corazon bago siya pinagtawanan. Nang makaupo siya, hinaplos niya ang upuan at napatingin sa anak. Ito ba ang ipinangako mo noong bata ka? Tanong niya. Napangiti si Severino, ngunit basa ang kanyang mata. Hindi pa, Nay. Simula pa lang ito. Sa labas, nakatayo sina Blessy, Mang Dario, Polo at Inigo, dala ang iba't ibang damdamin. Gulat, saya, kaba at pag-asa. Sa likod nila, ang dating dealership na puno ng pagmamaliit ay nagsisimula ng magbago. Hindi dahil bumili ang isang bilyonaryo ng maraming sasakyan, kundi dahil may isang anak na sa wakas ay bumalik upang tuparin ang pangakong matagal nang naghihintay sa puso ng kanyang ina. At mula sa araw na iyon,
Hindi na muling babalik ang kwento sa sandaling pinahiya si Aling Corazon. Dahil ang sakit na iyon, bagamat hindi mabubura, ay magiging ugat ng mas malaking pagbabago. Isang pagbabagong magbubukas ng daan para sa mga taong katulad niyang matagal nang naglalakad sa init, ulan, at panghuhusga ng mundo. Bago tayo magtapos sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa huling parte ng kwentong ito, tandaan natin na ang tunay na pagbangon ay hindi lamang nakikita sa pagyaman ng isang tao, kundi sa paraan ng pagbabalik niya sa pinanggalingan, lalo na kung ang pagbabalik na iyon ay may kasamang paghilom, pagpapatawad, at pagbabago para sa marami. Mula nang makasakay si Aling Corazon sa puting van na dating nakadisplay sa loob ng Marvelo Premier Motors, tahimik lang siya habang nakatanaw sa bintana. Katabi niya si Severino, hawak pa rin ang kanyang kamay na parang ayaw na nitong bitawan ang mga taong matagal niyang nawalay. Sa kabilang upuan, nakaupo si Blessy Mayuga, panay ang sulyap sa matanda, habang si Mang Dario Pagsandya naman ay nasa likod, hindi mapakali sa pinaghalong tuwa at pagkabigla. Si Polo Narvaez ay sumunod gamit ang motorsiklo ng barangay at si Mirael Safra ay nanatili sa dealership kasama ang legal team para ayusin ang unang hakbang ng pagbabago. Habang umaandar ang van palayo sa showroom, napansin ni Aling Corazon na hindi na siya nahihirapan umakyat, hindi sumasakit ang tuhod niya sa bawat uga, at hindi niya kailangan kumapit ng todo dahil maayos ang takbo ng sasakyan. Sa simpleng bagay na iyon, may kirot na gumapang sa dibdib niya, hindi dahil sa lungkot lamang, kundi dahil sa alaala ng batang Severino na minsang nangako sa ilalim ng ulan. "Nay," sabi ni Himahan ng Severino, "hindi mo kailangan gawin lahat iyon kanina." "Alin po? Iyong bilhin lahat? Iyong ipasara ang dealership? Iyong ipahiya ang mga taong nagpahiya sa akin?" Hindi agad sumagot si Severino. Tumingin muna siya sa daan, sa mga punong dumaraan sa bintana, sa mga taong naglalakad sa init na may bitbit ng bayong, bata at pangarap. "Hindi ko po ginawa iyon para ipahiya sila. Ginawa ko iyon dahil kung wala akong gagawin, may susunod pang matandang tatawaging istorbo. May susunod pang mahirap na papasukin sa lugar na iyon at lalabas na parang nabawasan ang pagkatao." Napayuko si Aling Corazon. "Pero anak, ayoko ring matuto kang gumanti. Hindi paggaganti ang gusto ko. Gusto ko pong magkaroon ng sistema na hindi lang yumuyuko sa mayayaman." Tahimik si Mang Dario sa likod, ngunit napangiti siya. "Yan ang Severinong kilala ko. Noon pa man, ayaw mong may naaapi." Napalingon si Severino. "Mang Dario, kung hindi ninyo ako pinahiram noon ng notebook, baka hindi ako nakapagsulat ng assignment ko." "Aba, maliit na bagay iyon." "Hindi po maliit sa batang walang pambili." Napaluha si Mang Dario, pero agad niyang itinago sa pamamagitan ng pagtikhim. "Alikabok lang ito sa van. Bago pa pero maalikabok na agad." Natawa ng mahina si Blessy. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari sa dealership, gumaan ng kaunti ang loob ng lahat. Pagdating nila sa Barangay Maligaya, naglabasan ng mga kapitbahay, hindi dahil sa ingay, kundi dahil bihira sa kanilang kalsada ang dumaan ng ganoong kalinis at kagandang van. Si Tia Fermina Bolanos ang unang sumilip mula sa bintana, hawak pa ang sandok. "Ay, Diyos ko, sino iyan? May artista ba?" sigaw niya. Huminto ang van sa harap ng lumang bahay ni Aling Corazon. Nang bumukas ang pinto at bumaba si Severino, may ilang nakatatanda ang napabulong. "Si Severino ba iyan? Yung anak ni Cora? Hindi ba nasa Maynila iyon?" Nang tulungan ni Severino ang ina na bumaba, hindi napigilan ni Tia Fermina na lumapit. "Corazon, anong nangyari? Bakit parang pelikula ito? At sino itong lalaking mukhang may-ari ng bangko?" Napangiti si Aling Corazon, pagod pero may liwanag na sa mukha. "Si Severino, Fermina, umuwi na ang anak ko." Saglit na natigilan si Tia Fermina. Pagkatapos, napahawak siya sa dibdib. "Ay, sus Mariosep, kaya pala parang pamilyar ang mata. Severino, ikaw nga ba iyan? Iyong batang lagi kong pinapagalitan noon dahil umaakyat sa puno ng santol?" Ngumiti si Severino at yumuko bilang paggalang. "Ako nga po, Tia Fermina. At salamat po dahil kahit lagi ninyo akong pinapagalitan, binibigyan niyo rin ako ng asin kapag wala kaming ulam." "Aba, naalala mo pa iyon?" sabi ni Fermina, biglang napaiyak. "Akala ko nakalimot ka na sa amin." Naging mabigat ang katahimikan. Alam ni Severino na hindi lang iyon biro. May katotohanan sa sinabi nito. Matagal siyang nawala. Matagal niyang hinayaang ang ina niya ay mamuhay na parang wala siyang anak na kayang tumulong. "Nagkulang po ako,"
sabi niya. Pero babawi ako, hindi lang kay nanay, kundi sa barangay na tumulong sa amin noon. Kinagabihan, hindi na bumalik agad si Severino sa Maynila. Sa halip, natulog siya sa lumang bahay ng kanyang ina, sa papag na dati niyang hinihigaan noong bata pa siya. Kahit pwede siyang maghotel, pinili niyang manatili roon. Habang nasa loob sila, inayos ni Blessy ang mga gamot ni Aling Corazon. Si Mang Dario ay nagdala ng mainit na sabaw at si Pulo ay nagbantay sa labas dahil maraming usisero ang gustong makita sa bilyonaryong anak ng matanda. Nay, sabi ni Severino habang nakaupo sa tabi ng mesa, bakit hindi ninyo ginamit ang perang ipinapadala ko? Dahan-dahang nagtimpla ng salabat si Aling Corazon. Ginamit ko naman ng iba. Pero sabi sa report, madalas ninyo itong ipinapamigay. Napatingin ng matanda sa kanya. Nagpa-report ka tungkol sa akin? Napahiya si Severino. Nag-alala po ako. Anak, hindi ko ipinapamigay dahil ayaw kong tanggapin ang tulong mo. Ipinapamigay ko dahil may mas nangangailangan sa oras na iyon. Si Blessy minsan walang baon. Si Mang Dario kinailangan ng gamot. Si Pulo minsan may tinulungang batang nasaktan sa kalsada. Kung may sobra ako, bakit ko itatago? Severino, ang pera kapag itinago mo lang sa takot na maubos, minsan nauubos pa rin. Pero kapag ginamit mo sa kabutihan, may bumabalik na hindi pera. Napabuntong hininga si Severino, kaya siguro kayo ang mas mayaman sa ating dalawa. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi ito nangyari sa isang sigaw o isang pirma lang. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting inayos ni Severino ang bating Marvelo Premier Motors. Tinanggal ang malaking pangalan sa harap at pinalitan ng bago. Luwalhati Community Mobility Center. Hindi na lamang iyon showroom ng mamahaling sasakyan. Naging sentro ito ng libreng transportasyon para sa senior citizens, pasyenteng kailangang magpa-dialysis, estudyanteng malayo ang paaralan, at mga pamilya na walang pamasahe papunta sa ospital. Si Mirael ang nanguna sa transisyon. Mahigpit siya, ngunit makatao. Inisal-isa niya ang records ng dealership, reklamo ng customer, at empleyadong sangkot sa pananalaysay, panluloko, at pagkuha ng video ng walang pahintulot. Si Vrickson Madriaga ay sinuspende muna habang iniimbestigahan. Nang lumabas ang ebidensya na marami na pala siyang dating minamaliit at tinatakot na customer para mapilitang bumili ng mas mahal na package, tuluyang siyang nawalan ng posisyon. Hindi man siya nakulong dahil may kasong naayos ng pamamagitan ng settlement, pinagbawalan siyang humawak ng sales management role sa anumang kumpanyang konektado sa Luwalhati Group. Sa huling pagharap niya kay Severino, wala na ang dating yabang sa mukha niya. Sir, alam kong wala na akong karapatang humingi ng pabor, pero may pamilya ako. Tiningnan siya ni Severino. Nung pinahiya mo ang nanay ko, hindi mo naisip na may pamilya rin siya. Pero hindi ako katulad mo. Bibigyan ka ng chance na kumuha ng livelihood training sa labas ng kumpanya. Hindi para bumalik ka rito, kundi para matuto kang magsimula ng hindi nang aapak. Napayoko si Vrickson. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Akala niya puro galit ang ibabalik sa kanya. Ngulit mas masakit pala minsan ang bigyan ng pagkakataong magbago habang dala ang sariling kahihiyan. Si Danica Fuentabella naman ay napilitang maglabas ng public apology matapos mapatunayang may private group chat nga kung saan pinagtatawanan ng ilang customer. Hindi siya agad pinatawad ng publiko. Sa halip na basta tanggalin at kalimutan, inatasan siya ng kumpanya na sumailalim sa privacy and dignity training at community service sa loob ng ilang buwan bilang bahagi ng settlement sa mga naapektuhang customer. Sa unang linggo niya sa community center, hirap siyang tumingin sa matatandang pinaglilingkuran niya. Isang araw, inabot niya kay Aling Corazon ang isang kahon ng gamot na ihahatid sa isang senior citizen. Nay Corazon, mahina niyang sabi, alam kong hindi sapat ang sorry, pero sorry po. Tinignan siya ni Aling Corazon, hindi malamig, hindi rin agad malambot. Danica, ang sorry ay simula lang. Ang tunay na pagbabago, makikita sa araw-araw na hindi mo na inuulit ang dati mong ginawa. Tumanggo si Danica, luhaan. Opo. Si Rexor Galman na dating mabilis magtaboy ay binigyan ng pagkakataong manatili bilang security trainee. Ngunit sa bagong patakaran, unang tungkulin ng gwardya ay tumulong, hindi manghusga. Tinuruan siya ni Pulo kung paano makipag-usap sa matatanda at bata. Noong una, nahihiya siya.
Ngunit kalaunan ay siya na mismo ang umaalalay sa mga pasyenteng bumababa ng shuttle. Si Gilda Marvello naman, matapos malantad ang ilang mapanlinlang na pamamalakad sa dating dealership, tuluyang umalis sa negosyo. Hindi siya nagpaalam ng maayos sa mga empleyado, ngunit sa pag-alis niya, parang natanggal din ang malamig na pader na matagal nang bumabalot sa lugar. Samantala, lalo pang lumawak ang buhay ng mga taong minsang simpleng side characters lamang sa pagdurusa ni Aling Corazon. Si Blessy Mayuga ang naging unang scholar ng Luwalhati Foundation. Nang ibigay sa kanya ang scholarship certificate, nanginginig ang kamay niya. "Lola Corazon," sabi niya, "makakapag-aral na po ako nang hindi iniisip kung may baon ako." Yinakap siya ng matanda. "Mag-aral kang mabuti, apo, pero huwag mong kakalimutang maging babait kahit marunong ka na." Si Mang Dario naman ay naging head driver ng Senior Transport Fleet. Noong unang araw niya, suot niya ang malinis na uniforme at sombrerong may logo ng Luwalhati Community Mobility Center. Tumingin siya sa salamin ng van at ngumiti. "Cora," sabi niya, "akala ko tapos na ang pagiging driver ko. May silbi pa pala ang matandang tulad ko." "Hindi ka nawalan ng silbi, Dario," sagot ni Aling Corazon. "May mga panahon na hindi lang nakikita ng mundo." Si Tia Fermina naman, na dati ay kilala lamang sa chismis, naging volunteer sa feeding program para sa mga batang naghihintay ng shuttle. Bagamat hindi pa rin nawala ang kadaldalan niya, natutunan niyang gamitin ang bibig hindi lang sa balita, kundi sa pag-aanyaya ng donors at volunteers. "Oh, huwag kayong tatawa," sabi niya minsan habang naghahain ng lugaw. "Ang chismosa, kapag napunta sa tamang gawain, mabilis kumalat ang kabutihan." Nagtawanan ng lahat. Lumipas ang 6 na buwan, dumating ang araw ng blessing ng unang kompletong community transport fleet. Ang dating showroom na puno ng panlalamig sa mahihirap ay napuno ngayon ng mga matatanda, estudyante, barangay health workers, driver, volunteer at pamilyang minsan ang nahirapan sa biyahe. May mga upuang inilaan para sa senior citizens, may simpleng intabla, walang labis na luho, ngunit may init na hindi kayang bilhin ng pera. Sa harap ng van ay may nakasulat na linyang pinili mismo ni Severino. "Para sa mga inang hindi kailanman dapat maliitin." Nang makita iyon ni Aling Corazon, napahawak siya sa dibdib. "Anak, masyado naman yata yan." "Hindi po, kulang pa nga iyon sa lahat ng ginawa ninyo." Bago magsimula ang blessing, dinala ni Severino ang ina sa gilid ng lumang showroom, ngayon ay may munting hardin na rin. Doon sila nakaupo, malayo ng kaunti sa ingay. "Nay," sabi niya, "akala ko noon, kapag yumaman ako, mababayaran ko ang lahat ng utang ko sa inyo. Akala ko kapag binilhan ko kayo ng bahay, sasakyan, gamot, magiging sapat na. Pero nung nakita ko kayo roon sa dealership, naintindihan ko na hindi pera ang nawala sa inyo dahil sa akin. Panaon ang nawala. Mga hapon na dapat bumisita ako, mga gabi na dapat tinawagan ko kayo, mga sakit na dapat nalaman ko." Tahimik na nakinig si Aling Corazon. Hinawakan niya ang kamay ng anak. "Severino, oo, nalungkot ako. Oo, hinintay kita, pero hindi kita isinumpa." Ang ina, kahit nasasaktan, madalas naghahanap pa rin ng rason para iintindihin ang anak. "Patawarin ninyo po ako. Pinatawad na kita bago ka pa humingi ng tawad," sabi niya. "Pero may hihingin ako sa'yo." "Ano po iyon?" "Huwag mong gawing kapalit ng yakap ang proyekto. Maganda itong lahat, maraming matutulungan, pero anak, ang pinakahinihintay ko pa rin ay ikaw. Hindi ang pangalan mo sa building, hindi ang dami ng sasakyan. Ikaw." Napaluha si Severino. Sa dami ng meeting, kontrata at tagumpay na pinagdaanan niya, iyon ang pinakamatindi matotohanang narinig niya. "Mula ngayon, Nay," sabi niya, "uuwi ako. Hindi lang kapag may problema, hindi lang kapag may seremonya. Uuwi ako dahil anak ninyo ako." Yakapin siya ni Aling Corazon. Sa yakap na iyon, parang bumalik ang mga taong nawala. Hindi man buo, pero sapat para magsimula muli. Maya-maya tinawag sila ni Mirael. "Sir, Nay Corazon, magsisimula na po." Sa harap ng lahat, hindi si Severino ang unang nagsalita. Pinili niyang si Aling Corazon ang humarap sa mikropono. Noong una nahihiya siya.
Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang papel na ibinigay ni Blessy, pero kalaunan ibinaba niya ito at nagsalita mula sa puso. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng marami, panimula niya. Ako ay isang simpleng ina, simpleng kapitbahay, simpleng matanda. Minsan akong pumasok sa lugar na ito na ang hanap lang ay sasakyang hindi masakit sakyan. Lumabas ako noon na mas masakit ang puso kaysa tuhod. Pero ngayon, hindi ko gustong maalala ang lugar na ito bilang lugar ng kahihiyan. Gusto kong maalala ito bilang lugar na nagbago. Tahimik ang lahat. Kung may natutunan man ako, patuloy niya, ito yon. Huwag nating husgahan ng tao sa suot niya, sa edad niya, sa laman ng bayong niya o sa itsura ng tsinelas niya. Dahil bawat tao may kwentong dala. At minsan ang taong akala mo walang-wala, siya pala ang may pinakamalaking itinanim na kabutihan sa mundo. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Danica nasa likod bilang volunteer, tahimik na umiiyak. Si Rexor ay nakayuko. Si Inigo ay pumalakpak ng buong puso. Si Mang Dario naman ay hindi na nagpanggap, hayagan na niyang pinunasan ng luha. Pagkatapos ng blessing, si Aling Corazon ang unang isinakay sa puting van. Katabi niya si Severino. Sa likod nila ay sinables si Mayuga, Mang Dario Pagsanjan, Pulo Narwaez at ilang batang scholar. Dahan-dahang umandar ang sasakyan, hindi papunta sa mall, hindi papunta sa mamahaling subdivision, kundi pabalik sa lumang kalsada ng Barangay Maligaya. Habang dumaraan sila sa kalsadang dati niyang nilalakad mag-isa sa init at ulan, nakikita ni Aling Corazon ang mga taong kumakaway. May matandang lalaking nakasaklay na susunduin kinabukasan para sa check-up. May batang babaeng papasok sa paaralan gamit ang libreng shuttle. May inang may bitbit na sanggol na hindi na mamumroblema sa pamasahe papuntang health center. Hinawakan ni Severino ang kamay ng ina. "Nay," sabi niya, "komportable po ba kayo?" Tumingin si Aling Corazon sa kanya. Sa kanyang mga mata, wala nang bigat ng paghihintay. May mga sugat pa rin pero nagsisimula ng maghilom. "Oo anak," sagot niya, "pero mas komportable ako dahil kasama kita." Sa dulo ng kalsada, huminto ang van sa harap ng lumang bahay na may kupas na asul na kurtina. Bumaba si Severino, umikot sa kabilang pinto at inalayanan ng ina. Sa unang pagkakataon, hindi na siya bumaba mula sa sasakyang nangangalampag o masakit sakyan. Bumaba siya mula sa sasakyang bunga ng pangakong minsang binitawan ng batang anak at tinupad ng lalaking natutong bumalik. Bago sila pumasok sa bahay, tumingala si Aling Corazon sa langit at pumipik. "Salamat." Pagkatapos tumingin si Severino kina Rickson, Danica, Rexor at Gilda. Lahat ng staff involved sa humiliation ng customers will be suspended pending investigation. Phones and company devices will be reviewed legally. Kung may video ng nanay ko o ibang customer na ginamit sa pangungukutya, mananagot kayo. "Sir, please," sabi ni Rickson, nanginginig na. "I have a family." Tumingin si Severino sa kanyang nang malamig. "Ang nanay ko rin ay pamilya ng isang tao. Naalala mo ba iyon bago mo siya pinahiya?" Walang naisagot si Rickson. Hindi nagtagal, ipinasara muna ang showroom sa publiko para sa transition. Ang mga customers ay maayos na pinakiusap. Ang ilan ay umalis na natahimik. Ang iba naman ay halos nakaharap na tinamaan ng konsensya. Si Silvania Prado ay nagmamadaling lumabas. Ayaw nang tumingin kay Aling Corazon. Si Octavio ay halos hindi na makapagsalita. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Aling Corazon. Hindi siya natuwa sa paghihiganti. Hindi siya nagmuti dahil may napahiya. Ang nasa mukha niya ay pagod, lungkot at munting ginhawa na sa wakas hindi siya nag-iisa. "Nay," sabi ni Severino, "uuwi muna tayo. Paano ang mga sasakyan?" "Aayusin namin, pero hindi kayo sasakay sa tricycle ngayon." Dahan-dahang inalayanan ni Severino papunta sa puting van na dating bahagi pa ng display. Binuksan niya ang pinto at tinulungan ng ina na makasakay. Maluwag ang loob, may hawakan, hindi mataas, eksaktong sasakyang hinahanap ni Aling Corazon bago siya pinagtawanan. Nang makaupo siya, hinaplos niya ang upuan at napatingin sa kanyang anak. "Ito ba ang ipinangako mo nung bata ka?" tanong niya. Napangiti si Severino mulit basa ang kanyang mata. "Hindi pa, Nay. Simula pa lang ito." Sa labas nakatayo sina Blessy, Mang Dario, Pulo at Inigo, dala ang iba't ibang damdamin. Gulat, saya, kaba at pag-asa. Sa likod nila ay ang dating dealership na puno ng pangmamaliit ay nagsisimula ng magbago. Hindi dahil bumili ang isang bilyonaryo ng maraming sasakyan, kundi dahil may isang anak na sa wakas ay bumalik para tuparin ang pangako na matagal nang naghihintay sa puso ng kanyang ina.
At mula sa araw na iyon, hindi na muling babalik ang kwento sa sandaling pinahiya si Aling Corazon. Dahil ang sakit na iyon, bagamat hindi mabubura, ay magiging ugat ng mas malaking pagbabago. Isang pagbabago na magbubukas ng daan para sa mga taong katulad niyang matagal nang naglalakad sa init, ulan at panghuhusga ng mundo. Bago tayo magtapos sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa huling parte ng kwentong ito, tandaan natin na ang tunay na pagbangon ay hindi lang nakikita sa pagyaman ng isang tao, kundi sa paraan ng pagbabalik niya sa pinanggalingan, lalo na kung ang pagbabalik na iyon ay may kasamang paghilom, pagpapatawad at pagbabago para sa marami. Mula nang makasakay si Aling Corazon sa puting van na dating nakadisplay sa loob ng Marvelo Premier Motors, tahimik lang siya habang nakatanaw sa bintana. Katabi niya si Severino, hawak pa rin niya ang kanyang kamay na parang ayaw na nitong bitawan ng mga taong matagal niyang nawalay. Sa kabilang upuan, nakaupo si Blessy Mayuga, panay ng sulyap sa matanda, habang si Mang Dario Pagsandyan naman ay nasa likod na hindi mapakali sa pinaghalong tuwa at pagkabigla. Si Pulo Narvaez ay sumunod gamit ang motorsiklo ng barangay, at si Mirael Zafra ay nanatili sa dealership kasama ang legal team para ayusin ang unang hakbang ng pagbabago. Habang umaandar ang van palayo sa showroom, napansin ni Aling Corazon na hindi na siya nahihirapang umakyat, hindi sumasakit ang tuhod niya sa bawat uga, at hindi niya kailangang kumapit ng todo dahil maayos ang takbo ng sasakyan. Sa simpleng bagay na iyon, may kirot na gumapa sa dibdib niya, hindi dahil sa lungkot lamang kundi dahil sa alaala ng batang Severino nang minsang nangako sa ilalim ng ulan. "Anak," sabi niya, "hindi mo kailangang gawin lahat iyon kanina." Napatingin si Severino. "Alin po iyon?" "Yung bilhin lahat, yung ipasara ang dealership, yung ipahiya ang mga taong nagpahiya sa akin." Hindi agad sumagot si Severino. Tumingin muna siya sa daan, sa mga punong dumaraan sa bintana, sa mga taong naglalakad sa init na may bitbit na bayong, bata at pangarap. "Hindi ko po ginawa yon para ipahiya sila. Ginawa ko yon dahil kung wala akong gagawin, may susunod pang matandang tatawaging istorbo. May susunod pang mahirap na papasok sa lugar na iyon at lalabas na parang nabawasan ang kanyang pagkatao." Napayuko si Aling Corazon. "Pero anak, ayaw ko ring na matuto kang gumanti." "Nay, hindi pagganti ang gusto ko. Gusto ko pong magkaroon ng sistema na hindi lang yumuyuko sa mayayaman." Tahimik si Mang Dario sa likod, ngulit nagpangiti siya. "Yan ang Severinong kilala ko. Noon pa man ayaw mo nang may naahapi."